Hello! Welcome back! Alam mo ba yun? Alam mo Ano ba yun? yun? Yung batang ano. Ano? Ano yun? Basta may vlog siya. Sabi niya, welcome back! As in, ganun yung intro Oo, niya. as in, nakapikit yung mata. Welcome back! Siya pa nga. Paano pa? Ayoko na, hindi na ako tutok. Anyway, hello everyone! Welcome back! It's another episode of TVH. Ang dami. And alam mo babe, in fairness, once a month upload natin, pag nakakamit tayo ng mga tito tsaka sissies, naghanap talaga sila. Totoo naman. Yep, Diba? yep. Pero, ang episode ito is brought to you by Seiko Philippines as usual. course. Anong relo mo? Sa... Mine, this one, ito yung inspired sa Shiro Iro na parang yung color niya from Shiro Japan. Iro. This is the SPB 463J1. Ito siya guys. PB. Ayan. 6J1. So, yung kulay yung nito, yellow. hindi siya yellow eh. Parang Yung rice yan eh. hindi rice, Ano nga ba, babe. rice? Cloth nga. Cloth! Shiro Iro. Ayan, this is the Presage. This is one of their newest, isa sa mga bago nilang, parang may bagong line under Presage eh. Classic series. Tama, iba-ibang colors. Ako naman guys, it's the Field Watch. Sobrang ganda nitong Field Watch nito guys. Suabe, no? This is the SSK 025K. Ayan, Field Watch siya guys, all black. So it's nice. Parang ito, I don't know why. This is mine guys, meron ako nito. Parang may resemblance lang sila. I think it's because GMT siya. Ito lang ang GMT guys na Field Watch. Galing, no? Ito lang ang pang jet setters like us. Jet setters. Di ka nag-a-adjust ng time. Pero yeah, ito yung Field Watch guys. So yan yung watches namin for the month. So hopefully you guys, alam nyo na yan. Dahil Seiko Philippines, sa mga nagmamanifest ng Seiko dyan, alam nyo na yan guys. Oh, by the way, speaking of mga nagmamanifest ng Seiko Watch, kasi nag-upload kami, di ba guys, sa Instagram and also sa TikTok. So, yung video ko was about trying the virtual try-on sa website. So now, if meron kayong mga minamanifest na watch, if meron kayong gustong i-check na watch, like kung ano itsura niya sa wrist nyo, you can do the virtual try-on. Sobrang cool niya. As in, may kita mo, tatapat mo yung camera mo, tapos may kita mo kung ano itsura, gano'ng kalaki yung size. Tapos, it really helps. Kasi, di ba yung iba parang wala pa sila masyadong lalo na time. sa size. Like, yung size din, and then yung iba, parang, minsan kasi may mga boutique din talaga na limited yung selection. So, at least doon matatry nyo, and then you can just look for the boutique online, na no? meron. Oo. So online, mas daming available. Pero yeah, thank you very much sa lahat ng mga nabubudol namin sa Seiko. Alam nyo na yan. Yeah. Anyway, pag-usapan natin yan. Ang ating bagong addiction. Oo, parang yun naman talaga yung topic. It's tennis, Medyo malala, guys. Hindi siya medyo, ikaw lang yung malala. Stop it. Stop it. Stop it. Okay, so, Stop it. on a regular, you send me 10 to 15 reels a day. Ay, Regular yun. babe, Ever since before. wait lang. So, dun sa 15 na reels niya today, mga 12 doon tennis. No, I only send you tennis now because sobrang anlala ng tuwa ni Mikey sa tennis. For some reason, gusto niya talaga na... Okay, so ito yung story niyan. He had to shoot for something. Sinama ko siya sa tennis kasi yun yung ginawa niyang angle. And then, akala ko hindi na siya sasama pabalik because sinama ko na siya before, way back 2022. Sinama ko na siya before, na-bore siya, and hindi siya nakikinig sa coach. For some weird reason, nung sinama ko siya recently, bigla siyang na-challenge na parang gusto niya talagang maglaro. As in, gusto niyang sumali ng tournament. Like, ganun kalala. Like, umabot siya sa point, guys, na dahil nauna akong matuto mag-tennis, mas okay yung palo ko kaysa sa kanya. Umabot siya sa point na gusto niyang mas magaling na siya sa akin. Which I don't mind naman, pero malala yun, para kalabanin mo ko. Kailangan ko talunin lahat. Alam ba, habulin ko si Federer. Tumigil na si Federer maglaro, so mahahabol ko na siya. Baby, hindi lang ng operation na yung tuhod mo. Nag-stop na siya maglaro eh. So, since nandito siya, nag-stop na siya, nandito ako, bakit ko na yung ranking niya. I play more than Federer now. Hindi, pero na-addict talaga ako, no joke. Aminado naman ako. Kasi guys, alam nyo naman eh, sinabi ko sa inyo, there's something about me that I need to have something. Like, I need to have a project.
kung katawan ko man yan. There was a time tumatakbo ko. There was a time nag-PlayStation ako. Ano pa ba? Basta kailangan may project ako. Kailangan I'm building something. So, It's not tapos even naghahanap din ako ng building. sport. Naghahanap ako ng sport talaga. Di ba Hindi siya siya say, building, I was always looking for a sport after basketball kasi nabore na talaga ako mag-basketball. I don't know why. So sabi ko, kailangan ko makahanap ng sport. Yung running na yun, hindi nag-work for me. So ngayon, may nahanap ako. Tapos gusto ko talaga mag-tournament, guys. No joke. I mean, hindi pa ako pang tournament ngayon pero eventually gusto ko talaga mag-tournament. Like, hindi kasi naabutan ni Sige yung basketball career ko eh. So never niya ako na-cheer as a basketball player. Baka as a tennis player, ma-cheer niya ako. And I don't know yet, guys. Kasi parang, when I started playing tennis, chill lang ako eh. Like, di ko naman goal talaga yung competitive tournament. Ay, pero nag-enjoy Recreational. ka ngayon magkalaban tayo. Hindi rin. Pero magkalaban kayo, may kalaban ka. So, yun. Okay ako dun sa pag si coach yung kapalo ko. Pag ikaw parang hindi ko masyadong bet. Hindi ko siya masyadong... Kasi parang hindi ako sold, hindi ako completely sold when he tries to shortcut certain things. As in, hindi talaga ako fan ng ganun. Na parang, why can't you just chill? Like, Bakit ako nag-shortcut? Wala naman ako shortcut. dami ka shortcut, babe. Like what? Like, gusto niya baseline siya kagad. Gusto niya one hand, backhand siya kagad. I mean, okay lang naman. I'm really happy for him. Pero sometimes kasi parang na-overwhelm ako sa competitiveness niya na parang hindi ito new sport. Or like, it's not, iko-correct ko siya, hindi siya naghahanap ng something to build. It's more of something para malabas yung pagka-competitive niya as an athlete. Like, gusto niya talaga meron siyang natatalo. Period. Ganun siya. As in So, yung... sa running, hindi siya nag-work. Wait lang. Sa Kasi running, walang kalaban eh. sa running, hindi siya nag-work kasi walang kalaban. Basketball was too, parang masyado na siyang, Nabored na, routine na siya. Parang memorize niya yung basketball. What else did you try? You tried Golf? Nag-try ba ako Hindi, ng golf? hindi. Nag-try ako na... running lang. Hindi, pero nag-try ako ng golf, di ba? Tapos di rin ako natuwa dun eh. Hindi ako masyado na... Mga tinry ko. Ay, workout. Yung usual workout. Well, usual yun. Tapos ngayon nga sa tennis, medyo, parang ako, okay, kung goal mo talaga yun, good for you. It's not my goal to really play competitive. Kasi parang, Kaya nga sabi ko, kami yung magiging boyfriend-girlfriend na yung isa recreational, yung isa competitive. Pero, ang dream ko ngayon or goal ko ngayon, yung next na country na liliparan namin, maglalaro kami ng tennis doon. Kung saan mang tennis court doon. May magandang tennis court. Lalaro kami. Kasi nakakapagbalikan na kami. Balikan na kami. Di ka kung ngayon guys, tayo ka na nagagastos. No joke. Tapos ako na yung nag-schedule ng mga sessions namin, ganun. as in, alam mo yung before, I would see tennis as a pahinga from him. Kaso nung nasama ko, parang, 6 a.m. na siya ngayon mag-tennis. parang minsan minisip ko, tama bang sinama ko siya kasi yung time ko Guys, by myself so, biglang na-invade na niya. Technically, pag nag-tennis kami 6 a.m., pupunta siya dito eh, tapos dito siya magpa-park eh. Tapos tsaka kami pupunta ng power plant. So, can you imagine kung ano siya nagigising? Talaga. Tapos te-text ko siya, hindi ka nasama mag-tennis? Ako na lang. And Hindi then- papayag kung hindi mo sa tennis to. And then I don't nap pa during the day. Like, I would wake up early and hindi ako magnanap. Kasi pag nagnanap ako, late na naman ako makakatulog. So, buong araw I'm just, Nagkasabay pa. Kasi di ba sineryoso namin guys yung diet namin. Tapos sineryoso namin yung workout namin. Shoutout kay Jim Basi. So sineryoso namin yan the past, nasa 8 months na ata. 8 weeks na ata kami. 9 weeks. 2 months na, magti 3 months na kami. Naka-meal plan, seryoso sa workout, ganyan. Sumakto tong tennis. So ngayon, meal plan, workout, tennis. oh, Hindi ko alam kung pinaglalaban namin. Sasali ata kami UAP. Hindi ko alam kung ano talaga pinaglalaban namin. hindi ko na din alam eh. Actually, today nag-tennis kami, tapos Tennis? nagbuhat after. Guys, tapos si season ninyo, nagdiretso sa workout. Hindi nga ako fan. So, yun yung difference namin. Kasi, so, magte-tennis kami ngayon. I mean, yung schedule is may tennis ka, tapos may buhat ka pa same day. Which, kanina, first time ko yung ginawa. And okay naman siya.
Yun nga lang, kami ni Mikey magkaiba kami kasi Kailangan mo magpahinga. siya, kailangan niya mag-nap after tennis. Kasi nga, Nap. matatapos kami 8, ganun. Kailangan magpapahinga siya, mag-nap siya. Ako, Pag kapag- napag-nap siya, wala na. pag bumalik ako dito sa studio, tas umupo ako, Wala. tatama rin akong umalis. So, kailangan dire-diretso. Mm. And then, yun yung ano ko. As in, hindi ko kasi kaya na mag-rest ka in between, tas alam mo may gagawin ka after. Kailangan tuloy-tuloy, tas sa gabi na lang mag-rest. So legit, from power plant tennis, bumaba lang ako dito, tapos umalis na siya, nag-workout siya, natulog ako, tapos nagpalit kami. Tapos ako naman yung nag-workout. So yun, gano'n naman mga routine namin ngayon. Talagang ano kami ngayon, I don't know, you know, with work kasi obviously, ano yan eh, na tuloy-tuloy yan. Work pa rin ang pinaka-priority namin, pero with work kasi, parang yung tennis yung naging ano namin, outlet namin. You know, something else na ginagawa namin that's not work-related, na talagang excited kaming gawin, magkasama kami gawin. And first time din talaga kaming sumakto na same kami ng eagerness, maybe not the competitive recreational, pero eagerness maglaro. Or eagerness matuto. So, first time yan talaga na hobby. Kasi takbo, hindi kami nagkasabay niyan eh. One time, biglang tumakbo siya. Hindi rin naman tayo nagkasabay dito sa tennis, babe. Oh, ngayon nga nagkasabay. Ngayon, nagsabay na bumalik siya sa tennis. Siguro nakakailang sessions ka na bumalik. Mga 5? More than. Mga 10. Mag-1 month na din O yun. Tapos, ayoko talaga. Tapos, nung sinubukan ko ito, so, sabay na kami ngayon. So, pero na kaming naggaganon in public. Ikaw lang, babe. Yun yung, ewan ko ba, parang, okay, gets ko naman. It's just that may mga habits siya na parang, grabe, sabi ko, yun yung natutunan ko sa kanya. Obsessive siya sa mga ganyang bagay. Kasi parang, na-notice ko yung number 1 sa meal plan. Una, nung sobrang naka-deficit siya, bawal. Tapos nung nakukuha na niya kung paano gagawin yung meal plan, I mean, ngayon naka-surplus ata siya eh. So ngayon naman, kahit busog na siya, kakain siya. So talagang, grabe, parang kailangan talaga ma-achieve niya yung goal niya. Workout, ganun din. Pagod na, gagising ka maaga 5 a.m. bago yun ng shoot namin the other day. Workout siya kahit puyat siya. Parang ako, ano bang pinaglalaban mo? Like, saan ka ba lalaban? Hindi ko talaga gets. Tapos, with tennis ngayon, parang kapag nagtitennis kami guys, hindi gigil siya pag mali siya. Tapos, parang lagi niya sabihin kay coach na, coach, ano bang ano pa? Parang ano pang ano pwedeng salihan, ano ng progress niya, ilang practices pa bago niya magawa. Parang I'm just like, ano pang hinahabol mo? And I'm just like there. Parang kunyari, sa meal plan ako, kumain ako sa labas. Oh, it's okay. I'm just gonna drink my detox. Workout. No, I missed kasi may work. I don't mind. Tennis naman. In fairness sa tennis, kasi nga, di naman ako lumaking athlete eh. Mm. So, never ko naman na-gets yung competitiveness na parang, it's just something pala na, well, Ingrained. Tama ba? oo, parang ganun. Parang kapag lumaki kang athlete, talagang nandun lagi sa yung, kung saan mang part ng buhay mo, makikita mo yung pagka-competitive nila eh. So, parang ako, I grew up na wala akong sport. It's more of, siguro yung sa akin is, mas short term yung goals. Baka dahil, when I was growing up, ang goal ko nun was saging honors, ganun. So, alam mo may end, parang may specific time ka na hinahabol. Tama. But it's the competitive, may kalaban ka. Yun nga. Sa'yo yung kalaban mo sarili mo eh. Oo. Tatalunin ko tong test na to, papasa ako dito. So parang with her, when she plays sports, sarili lang niya, like lalaro lang siya, ganun. Mm-hmm. So pag may kalaban na siya, parang hindi siya ganun ka-eager. Like wala siyang kailangang patunayan. Oo, parang sa akin. Ako may kailangan patunayan po. Sabi ko kay Mikey, parang I would get sad, I would get frustrated when I know, kunyari sa tennis ngayon, sabi ko nga parang, dami ko natututunan about myself because of tennis. Kasi it's a sport. So, natututo ako, like, mas naging disciplined ako ngayon. Tapos, let's say, with
with my progress sa tennis. Na-frustrate ako kapag alam kong hindi maganda pa. Kanina frustrated siya. sobrang sama talaga na parang ako hindi, alam kong hindi ganun eh. Pero sobrang Stiff daw stiff siya kasi. Like, ang sakit ang katawan ko, ganun. So, I just know it wasn't my 100%. Tapos, may mga, kunyari, backhand, sobrang pangit until now. So, na-frustrate na ako doon na parang, ba't di ko magawa ng maayos? Nakakailang session na ako. So, may ganun ako. Pero si Mikey, it's more of, kailangan may matalo siya, kailangan maging katulad siya ni Roger. Parang, as in, imagine guys, Si Roger. pang ilan na namin, okay, eto hello kay Coach Austin Tennis pala. By the way, sa mga magtatanong sa kami nagtitennis, kay Coach Austin Tennis on Instagram. So, pang ilan na namin kay Coach? 4 ata 5. Basta Di, mga 3 tayo ganun. last week eh. Oh, so 4. O hindi, pang 5 na kasama yung first. Pang 5 namin kay Coach. Kami ni Coach nagbabalikan na kami since the first one. Kasi nga medyo mas gamay ko na. Pero kanina, si Mikey yung pinakaunang nagsabi sa amin, nasabi niya kay Coach, sige, servan mo ko. Parang ako, bakit? Alam mo, di mo makuha, pero bakit? Gusto ko lang kasi guys, yung tennis coach naman kasi, babagalan lang yan eh. Kasi kumbaga, tamaan mo lang. Eh, sabi ko, Coach, pakita mo nga sa akin, like, pakita mo sa akin kung paano mag-serve ang pro. Or ang magaling. Kasi ang serve niya, ginaganon lang niya eh. So finally, ginagawa niya talaga. So I'm like, ang bilis guys. Like, hindi namin ma-receive volleyball. Ma-return. Hindi talaga. So parang, gusto ko makita kung paano mag-serve ang pro. Kasi one day, gusto ko magawa yun. Promise. It's the same as, guys, yung ugali ko na gusto kong makita ng mga taong mayaman. Kasi gusto kong makita yung bagay na gusto kong bilhin. Na binili ng isang tao. Kasi one day makuha ko. Minamanifest ko yun. So yung mga serve niya, guys, promise, wild talaga. Wild talaga. So ako yung parang, sige, serve mo, Coach. Gusto kong makita. Oh, sabi ko, grabe. Iba. So, medyo malabas talaga yung Kaya ako na-excite. As in, guys, nauunahan pa namin yung parking ng power plant. Yung power plant, nagbubukas 6 o'clock. Yung session namin, 6 o'clock. So, naghanap pa kami ng parking sa labas ng power plant sa isang condo dun na pay parking. Tapos, yun. So, papark kami na, tapos maglalakad pa kami. Pero it's really... Ako natutuwa ako because meron kami bagong bonding. I mean, we look at it differently in terms of the sport na parang competitive ako siya, she just wants to have fun, cardio. Pero, natutuwa ako na may bonding kami. Na talagang in fairness naman, ito a way for us to... Kasi parang... Pareho pa kami ng racket, pareho kami ng shoes. Honestly, parang the past few months, or this year, halos buong year this year, we were really doing things separately. Oh, kasi as in, parang ako, you have your own thing, I have my own thing, you have your work, and then yung work namin, feeling ko parang Valentine's na yung last na talagang we were working together. But the past few months, we were working alone kasi most of his brands are really for men, most of my brands are really for women na. So we never really get to work together. Tapos, yun nga, parang I have certain... May mga era na iwalay. Like, meron, let's say, yung mga gusto namin gawin on yung mga free time namin. Of course, we would find time to like date, ganun. Pero yung other times hobbies. Na hindi kami, hobbies, ganun. Even sa gym we go to the gym together, pero technically hindi naman kami like, nag-workout siya doon, workout ako dito. Mm-hmm. We're not doing the same workouts, obviously. Tapos minsan may unang matatapos, minsan di pa tapos. So, hindi rin siya the same. And, wala lang, iba pa din yung vibe. Itong tennis talaga, like, darating kami ng sabay. Nagpapalitan kami. Tapos, habang hindi kami nagte-tennis, we're both talking about tennis. So, nagsisendan kami ng clips ni ganyan, ganda nitong serve nito. Mm-mm. Tapos, sumasakto pa, pag-send ko sa kanya ng something about tennis, papakita niya na,
yun din ang ginagawa niya. Nanonood ng tennis or whatever it is. So, minsan naabutan ko siya, kunyari pag uwi ko galing frontline bago siya umuwi sa kanila, pagdating dito sa studio, nanonood siya ng tennis. Ganun. So, for ano din, I think we've always talked about, sana meron din tayong couple sport, no? Yung couple sport na pareho tayong nagsisimula. Kasi iba yung sport na sobrang galing na niya, tapos sumali ako, or sobrang galing ko na, tapos sumali siya. Iba yun eh, pero yung pareho kayong ano. Dahil nga hindi ako competitive, guys. Parang, lagi yung sinasabi, ano pa kami, ganyan. Pero parang ako, Wait, nung pumunta ka, marunong na akong pumalo kahit pa paano eh. marunong ka talaga pumalo. Mas maganda palo mo sa akin eh. Mas maganda palo niya sa akin, guys. Mas ano lang ako, athletically in sync. No, he's just, gusto niya na lang talagang gusto na lang din talaga niya mag-pro. Yun lang. Like, gusto niya talaga magaling na siya, period. Nandun siya, parang ako, Guys, si Kiko. nabuhay yung PS5 ko, bumili ako ng tennis. Can you imagine, never in my life did I think na mauuna pa akong bumili ng tennis 2K25 versus NBA 2K25. Something I don't even understand. Wala akong NBA 2. As in, kahapon lang yun, nasa UP Town kami ng parents ko, tapos kasama ko siya. Tapos pagdala namin ng data blitz, literal, alam ko na data na kami data blitz. Tapos nag-google ako, tennis, PS5, tapos lumabas. Right then and there, sinabi ko sa kanila, wait lang tapos pumunta ako ng tennis. Data blitz. Tapos paglabas ko, hawak ko na siya. I really wanted to play tennis. I'm just Pero masaya talaga. We're really having fun in terms of, I think we're doing more stuff together now. Yung meal plan namin, yung tennis, yung which is- workouts, it helps talaga. Yeah, it helps naman. And ako din, sinasabi ko nga, like even sa friends ko, because we were doing things separately talaga, na hindi, kunyari, yung hindi related sa work. Or, kumbaga, outside of yung usual things that you would do in a relationship. Since we were doing those things separately for the longest time, now that we're doing things together ulit, na more than just yung usual namin, parang naninibago din ako. Totoo yun. It's weird kasi we would talk about things na inaayos niya by himself, papakwento lang ako, and then siya naman, hindi man siya nagpapakwento, guys eh. He would just wait for kwento and he would listen if may kwento. Hindi siya yung type na parang, So, he would listen kung anong mga ganap ko, anong ganap ng, alam niyo yun yung mga gusto ko pang gawin. Kasi yan din yan eh. Resulta din yun ng age gap. Yun nga, I think now more than ever, sa past 3 years namin, mas na-feel namin, and I'm very vocal about it, na mas na-feel ko ngayon yung age gap namin. When it comes to, yun, yung mga work din, kahit work eh. Ma-work naman talaga. Parang, yung iba kasi hindi rin naman work, babe. Like, ba't ma-feel ngayon nga tayo magkasama? Hindi. I mean, the past few months. Kasi talagang iba, like, leisure sa kanya, yung leisure niya is to just chill, Gym. by himself, gym yun. Na ang sa akin naman, leisure ko, umalis, kumain, ganyan. So talagang may days we would do those things alone. So magkahiwalay kami. Nung leisure. nag-travel siya, Oo, nag-travel mag-isa. ako mag-isa. Ako nag-gym ako kasi wala siya dito. So parang, mas ngayon ko nga siya nafe-feel. And also, I think, napaaga talaga quarter life crisis ko, guys. So medyo parang, Are you past it? No. No. No, until now, parang, it's hard. But, ito, Lucy, hindi na pa yung quarter life crisis mo. Sakto yung quarter life crisis mo, babe. No, they usually say talaga 25 daw. 25 No, you know, usually. na-explain sa akin yan when I was younger. Ano ba ang life expectancy mo? Hindi naman na 100 eh. Mm. Diba? 80, 90. So, sakto yung 20 to 23. So, ang midlife 24 na crisis... ako. Oh, I'm saying yun nga. Ang midlife crisis, hindi 50. Kasi 50, kasi 100 yung... Hindi naman yung life expectancy ng 100. So, ang midlife crisis usually 40, 43. So, sakto yung quarter life crisis. Siguro nga. Sakto yun kasi para kang
hindi ka fresh grad, pero hindi ka rin bagong Yeah, working. that's why Yung gitna ka. it's hard. Kasi Bagong parang working na hindi masyadong bago. Ganun. it's hard for me now because nahanap mo yung gusto mong gawin. And now I think yung worry ko ngayon is all about sustaining stuff. Like how do you sustain? Will I ever eh, lahat ba ng ginagawa ko, is it enough to really sustain what? For the rest of your life? No, not the rest of my life. It's more of kung yung ginagawa ko ba now, is it enough for me na parang to continue to do this kind of job, ganun. You just worry about what you were able to build or like what you were able to do for the past year or almost 2 years. So parang wala, basta nasa feeling ko ngayon, medyo quarter life crisis ako the past few weeks. So, Pero mas kinakalma ko yung sarili ko kasi parang I was able to talk to a lot of people na talaga nasa 40s na, 30s. And then si Mikey din, he's there to remind me na parang, you know, mas conscious ako now to remind myself na I don't really need to have everything at 24. Parang ganun. Na parang, yung pressure ko sa sarili ko ngayon is, kailangan kong isagad ulit yung sarili ko. Because if I don't do that, I'm gonna miss out on a lot of things. But when you think about it, lahat sila sinasabi, nung 24 ako, ganito ako. So parang bumabalik sila sa ganun. Which calms me down kasi nga, yun nga, I don't need to pressure myself to get everything na akala ko dapat meron ako at 24. Tama naman. Hindi naman dapat talaga. So parang, Continuous, ano lang siya. yeah, Climb. So yun. So it helps talaga ngayon na medyo I found an avenue to be competitive and she found kumbaga a hobby na peace lang, nakapaglaro siya. yeah, it's something din na it keeps my mind off of things. Kasi parang siyang Parang ano, very safe space, ganun. parang ano siya guys, like kunyari, pag may work ka, like you're excited to work kasi alam mo din na magde-tennis ka sa Wednesday or nag-tennis ka kanina. So, I'm not even saying tennis in specifically tennis pero maganda yung meron kang something. Like ako, even with working out naman like tomorrow, alam ko mag-workout ako. So, na-excite ako dun. Now, si Sissy nyo, maybe she didn't find the same excitement sa gym, which is understandable. Pero sa tennis, nahanap niya. So, maganda rin yung meron talaga kayong ganun. So, ano lang, madidiscover niyo rin Yeah, soon. parang Eventually. ano siya. So now, like imagine, hindi talaga ako maaga gumising before. Gising yung 4:30 ang puti. Heavy sleeper ako guys, as much as I can. Talagang di ako. Tapos mahirap ako feeling ko lang, bumangon. no joke, pag may nag-tennis sa amin na mag-isa, mafo-FOMO ka talaga. So, hindi ka pwedeng hindi sumama. So, ayun. So, hopefully mahanap din yung sa inyo. Pero anyway, kung hindi nyo mahanap nyo na lang yung bagong Seiko namin. You know. So, this is the SSK025K. Ooh, the Mine is first the ever new GMT Visage field watch. SPB463J1. Thank you very much, Seiko Philippines. Shout out to Seiko na pinuntahan pa namin ng Pampanga kasi na-enjoy namin yung Toyota Gazoo Racing. Major sponsor kasi yung Seiko doon. So, congratulations to Seiko. Pero yun, guys, mabuti Pero na kayo. ayan. Share with us kung ano yung mga bago. Kasi parang apparently now, ang dami sa Bagong inyong... Seiko? No, bagong hobbies. Ang dami Ay, oo, talagang may share bagong ninyo. hobby ngayon. Pero no joke, ang bala ko talaga is palakin yung tennis. May mga Wow. nagte-tennis bigla. Grabe naman yun. So, Madami na talaga siya before. oh, pero like, hindi siya, obviously may circle ng tennis. Yung mapaisip ka na, kung si Tito Mikey, basketball player yan tapos nag-tennis na in love, ay subukan din natin baka sakali. Yung ganun, yung kahit normal na tao, pwedeng ma-in love sa tennis or mag-enjoy. Guys, yung swing namin ako personally, yung first session, dun sa session ngayon, medyo ang layo na. Pero malayo pa. Pero at least, di ba? Gumaganda-ganda.
top spin na to. Boy, peace and love. Bye!